Someone is calling. While I was driving on my way, it's my father's on the line. What will he say? I asked myself. Agad ko tong sinagot pero sa daan ako nakatingin. Hello, Dad? I asked. Where are you, James? Kanina pa ako naghihintay dito sa opisina mo. And can you find a new secretary because I don't like this woman's behavior? My father said. Natawa ako sa tura ng aking ama. Ano kayang ginawa ng babaeng yon sa aking ama kaya nasabing palitan ko ito? That girl behaved really differently. Siguro inaakit niyang aking ama. Okay, Dad, I'm on my way. Pagkasabi ko noon agad kong binaba ang tawag. Nagmamadali akong pumasok sa aking opisina. Nadatnan ko pa nga ang aking ama na hindi maipinta ang mukha dahil siguro yon sa sekretary ko. Magkaharap sila sa sofa na nakaupo. Tiningnan ko ang sekretary kong panay ang pagpapakyut sa aking ama. It's good you're here, James. Can you fire your secretary here? Naaalibad pa rin ako sa pagmumukha niya. Pwede humanap ka ng matinong sekretary mo, wag yung ganyang babae. Tingnan mo nga ang suot niya, halos subad na. So I laughed as my father said. Sinenyasan ko ang babaeng lumabas na. Agad naman itong umalis. Why are you here now, Dad? Mom told me you were in a meeting. I asked. Yeah. But my meeting with the board members is over. We just talked about the new business we're going to build with your ninong Nico, Dad said. Tsaka amo po sa sofa sa loob ng opisina ko. So anong atin, Dad? At nagpunta pa kayo dito sa opisina ko. So I went to your office that you're always sleeping in your penthouse. Halos di na nga tayo nagkikita eh. I have a business partner in Italy and I want you to go there to have a meeting with him para sa ipapatayo naming restaurant, my dad said. Why? Isn't your business partner the only one who come here, Dad? I asked. His wife is pregnant, so she cannot leave her wife, especially since she's going to give birth this month, Dad said. Ang tayong kong sagot sa aking ama. Dahil nga ayoko mo nang mag-asawa because I don't want responsibility. Ikaw, James, kailan ka mag-aasawa? Aba, tumatanda na kami ng mommy mo pero hanggang ngayon, wala ka pa rin pinapakilalang girlfriend mo. You're not getting any younger, James. You're 29 years old. Until now, Lorraine, that one you're still waiting for? I held my breath because of Dad's question. I don't know, Dad, but that day will come. I will introduce you the woman I love. I answered to end our conversation. Okay then, aalis na ako. Tomorrow you will travel dahil ang meeting mo with my business partner is tomorrow afternoon. Tumango na lang ako. I will finish the papers that I'll sign first. May kumatok sa opisina. Pumasok ang sekretary kong may ngiti sa labi na alam kong inaakit ako pero hindi ko to papatulan. Kahit siguro magubad sa aking harapan ng babae. What do you need? Iritableng tanong ko. Kape sir, wika nito. Di ko pinansin ang daladala nitong kape. Hindi ko to tinitingnan bagkos, tinuloy ko ang pagpirma sa mga papeles dahil kailangan kong matapos lahat ng ito. May ipag-uutos pa ba kayo sir? Tanong nito, pero di pa rin ako tumitingin dito. No more. So come out of my office now. I said na agad naman itong sinod. It is already 7:40 p.m. nang matapos lahat ng pipirmang papeles. I closed my eyes saka sumandal sa aking swivel chair sa sobrang pagod ko sa trabaho. I stood up then picked up the keys to my car and my coat. I need to relax my mind. Nadatnan ko ang sekretary ko sa labas ng aking opisina kasama na isa kong employee. But why haven't they come home yet? Good evening, sir. Sabay nilang bati. Why are you still here? I asked. Nagpasama po ko kay Henry na hintayin ko kayo, sagot ng dalaga. Okay then. Tsaka ko sila iniwan. Nagmamadali akong pumasok sa aking sasakyan upang pumunta ng club kung nasa ng babae. Mabilis ang pagpupatakbo ko ng aking sasakyan dahil gusto ko makarating ako kaagad. Pagkarating ko sa parking lot, may dalawang taong nag-uusap sa madilim na bahagi ng club. I quickly got out of my car. Napansin kong nakahawak ang lalaki sa braso ng dalaga. Lumapit pa ako ng kaunti upang makilala ang mga ito. That woman is the reason why I'm here. But why? Who is the man with her? May problema kaya sila? Nakinig lang ako sa kanilang usapan at ama pala niyang kausap ng dalaga. Napansin ko, kanina pa mahigpit na nakahawak sa braso ng dalaga. I listened to the conversation between the father and her, again, because I was curious about their conversation, hanggang sa hindi ko na matiis. Tinanong ko dito kung magkano kailangan niyang pera dahil he wants to sell his daughter to others.
What kind of father is this? Pwede ng 100,000, sa'yo na ang anak ko. It's just like food that can be sold by the vendors. Tumingin ako sa dalaga, hindi nagsasalita. Muling nagsalita ang ama ng dalaga. Pero dahil alam kong bilhin pang aking anak, doblehin mo ang presyo ko. Wika nito. It means no one has done anything yet to the girl. It means I will be the first one to get her. That's great, so I won't let it go. That girl is mine from now on. Only mine, I said to my mind. It's just a small matter to me what the man is asking for. The girl? This is impossible. I called my secretary pero umuungol ang babae sa kabilang linya. Shit. Di talaga nito kayang mabuhay ng walang lalaki. Pagkasabi ko ng kailangan ko dito, agad kong pinatay ang tawag dahil naririndi ako sa ungol nito. O ano? Nasaan ang pera? Iritableng tanong ng lalaki. Wait for my staff here. He will give you money. Tsaka iniwan na ang mga ito. Pagpasok ko pa lang sa loob ng club, I was greeted by one of their staffs. Good evening, sir. It was a greeting, but I'm serious now. I want to talk to the manager of this club. I want to talk to your manager in a private place, I said to the staff. Okay, sir. Daling kita sa opisina nito, he said, so I followed him. Naunang pumasok ang lalaki sa isang maliit na silid, saka sumunod ako. An elderly gay man sits on a swivel chair with a cigarette in his mouth. Please have a seat. What can I do for you, Mr. Smith? You said you wanted to talk to me. Formal na tanong nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. There's a woman who was sold to me by her father and I want to claim it. I directly said to him. Tumingin lang to at saka pinatay ang sindi ng kanyang sigarilyo. Hindi ko siya pwedeng ibenta sa'yo, Mr. Smith. Magkano bang benta niya sa'yo ng kanyang ama? Wika ng kaharap? You're not the one who sold him from me. That girl's father, I said irritated. I'm sorry, Mr. Smith, but I cannot do that. Nagtitimping sagot nito. Okay then, I'm going to sue you, and I'm going to raid your club. Let's see who's going to lose business, I said with a smile. Napansin ko na tigilan to sa aking sinabi. Okay, Mr. Smith, I have rules in my club. Hindi ko siya pwedeng pilitin kung ayaw niyang umalis dito. Okay then, I want to talk to her. Wika ko at saka nagpaalam na dito. I'm a successful businessman in the world. Walang po pwedeng tumanggi sa lahat ng gusto ko. I am James Smith and no one can fight me. Dahil may paglalagyan sila sa akin. Kailangan ko na talagang makaipon para sa paghahanap ko kay inay. Kailangan ko rin makausap ito kung bakit di kami binalikan ng aking ama. Kaya ang kailangan ko ngayon, magdagdag kita ko para mabilis makapag-ipon. Kung kailangan tanggapin ang alok nila para ma-table nila ako, gagawin ko. Huwag lang gawin na pati aking katawan, kailangan nilang bilhin. Nakalaan ang aking katawan sa aking mapapangasawa. Napabuntong hininga ako dahil sa aking naisip. Kailangan ko nang bumalik sa loob. Baka hinahanap na ako ni Mama Weng dahil matagal na akong nasa labas. Nagmamadali akong pumasok upang magtrabaho. Bakit? Hindi nagpakilalang lalaking tumulong sa akin kanina. At sino kaya siya? Mga tanong sa aking isip. Hoy Hava, ang layo ng iniisip mo. Saan ang punta ng isip mo? To the moon, road trip, room room? Tawa sa akin ni Lera. Isa kong kasama dito sa club. Natawa naman ako sa pinagsasabi ng babaeng to. Sabi mo to the moon, doon ang punta ko. Bakit? Gusto mo bang sumama? Tawa ako pagpaputol ko sa kanyang kalokohan. At saan mo naman napulot yung sa moon, ha? Ganting tawa nito. Puro ka talaga kalokohan, Lera. Maiwan na kita dyan, baka hinahanap na ako ni Mama Weng. Wika ako para magpaalam dito, tsaka iniwan ito. Havana, tawag sa akin ni Mama Weng nang tuluyan na akong makapasok. Lumapit ako dito, baka meron siyang kailangan o sasabihin sa akin. Nang makalapit na ako dito, agad ko tong tinanong. Mama Weng, bakit mo ako tinawag? Tanong ko. Gusto mo na ba talagang umalis? Dito? Tanong nito sa akin. Saglit naman akong natigilan dahil sa tanong nito. Wala akong ideya kung bakit natanong ni Mama Weng iyon. Opo, Mama Weng. Kasi plano ko sanang hanapin ang aking ina sa malayong probinsya pero hindi pa po sa ngayon, ani ko. Papayagan naman kita, Hava, kung yan ang desisyon mo pero kailangan mo nang umalis dito sa club. Wika nito na ikinabigla ko. Hindi ako agad nakasagot dahil sa gulat. May susundo sa'yo dito kaya ayusin mo ng mga gamit mo. Nalaalis na agad kayo. Wika ni Mama Weng.
Tumingin ako sa mga mata nito. Naaninag ko doon ang lungkot dahil sa aking pag-alis. Pero bakit sino? Yon ang mga tanong sa aking sarili. At sino ang susundo sa akin? Mama Weng, bakit kailangan pang may susundo sa akin? Tsaka diba sabi ko na po ngayon ang alis ko? Umiiyak kong tanong. Huwag kang ganyan, Havana. Sige na, ayusin mo na ang mga gamit mo para makaalis na kayo. Taboy sa akin ni Mama Weng. Ngunit muli itong nagsalita. Kung maaayos mo na ang mga gamit mo, diretso labas ka na, Havana. Dahil nasa labas na ang taong kanina pang naghihintay sa'yo. Wika ni Mama Weng. Wala na ako nagawa kundi talikuran at iwan ang trabaho, lalo na kay Mama Weng na itinuring kong pangalawa kong mga magulang. Na siyang kumupkop at nagparamdam sa akin ng pagmamahal na hindi ko naramdaman sa aking mga magulang. Lalo na kay Itay, hindi ko man alam ang dahilan ni Mama Weng kung bakit biglaan ang pag-alis ito sa akin, lalo na nga't on duty pa ako. Nadatnan ko ang aking mga kasama habang nag-aayos ng sarili, habang nakaharap ang mga ito sa malaking salamin at ginagamit ko rin. Pareho silang napalingon sa akin dahil siguro sa umiiyak. Agad naman silang lumapit sa akin, sa kanila ako niyakap at hinima sa aking likod. Shhh! Tama na yan, Hava? Bakit ka ba umiiyak? May nanakit ba sa'yo? Tanong nila sa akin, ngunit muli na naman akong napahagulhol sa balikat ng kaibigan ko. Ano kasi, tigil ko sa aking sasabihin sana. Na ano, Hava? May masakit sa'yo? O may ginawa silang masama sa'yo? Muli ay tanong ng mga ito. Pinahid ko muna ang luha sa aking mga mata bago ko nagsalita. Nakausap ko si Mama Weng. Ano kasi, aalis na ako dito at iniwan ko na kayo. Wika ako at saka muli na namang lumabas ang aking mga luha. Shh, tama na yan. Aalis ka lang naman pala eh. Tsaka babalik ka pa mama dito, di ba? Tanong ni Nikki. Umiling lang ako dito dahil di ko rin alam kung makakabalik pa ba ako dito. Hindi ko alam, Nikki. Ani ko at nang mahimasmasan, tinulungan nila akong ayusin ang aking mga gamit. Nang matapos kami, niyakap ko silang muli at lumabas ng silid na yon. Naayos ko sana magpaalam kay Mama Weng, ngunit sinabihan akong diretso labas na ako. Gusto ko siyang yakapin at makausap muli pero alam ko di rin ako papayagan ito. Muling naglandas ang luha ko sa aking mata. Di ko talaga maiwasang di magtanong sa aking sarili kung may nagawa ba akong mali o hindi maayos. Para paalisin ako ni Mama Weng. Sa likod ako dadaan para di ako makita na iba ko pang mga kasamahan. Baka mag-iyakan kami kapag nalaman nilang aalis na ako, tulad na lang kay Nikki at Lera. Hay! Nang tuluyan na akong makalabas ay may malaking maleta. Nang mamataan akong bulto ng lalaki, nakasandal sa mamahaling sasakyan. Siguro itong sinasabi ni Mama Weng na susundo sa akin? Nang tuluyan akong nakalapit dito, agad nitong binuksan ang pintuan. Sa bandang shotgun seat niya ako gustong paupuin, pero bago ako pumasok sa loob ng sasakyan, muli akong lumingon dito. Nakita at nabasa ko pa ang pangalan ng club, Heavenly Club. Napabuntong hininga ako saka tumalikod at tuluyang umalis. Masakit para sa akin at sa mga tinuring ko ng pamilya, pero ano pa bang magagawa ko? Mismong may-ari ang gustong umalis ako. Muli akong napaluha sa labis sa kalungkutan. Naramdaman ko na lang, tumatakbo na pala ang sasakyan, nalulan kami. Sino kayang lalaking kasama ko ngayon? Dahil ngayon ko lang napansin, sa lalim ng iniisip ko kanina. Habang nasa biyahe, wala kahit isa sa amin ang umiimig, ngunit napapansin kong panay ang sulyap sa akin ng lalaki. Nais ko sanang itanong kung saan ako dadalhin. Di ko namalayan na karating na pala kami sa isang malaking bahay o sabihin ng isang mansyon dahil malaki ito at dalawang palapag. Lumabas ang lalaking kasama ko, ngunit di man lang niya ako inintay. Wow ha, napaka-gentleman naman ang lalaking yon. Ines na bulong ko. Wala na akong nagawa ng tuloy na tong nakapasok sa kabahayan ko. Ako naman agad kong kinuha ang maleta saka sumunod dito. Sobra akong namangha dahil sa ganda ng bahay. Kahit gabi na, maliwanag ang paligid. Ang mansyon ay nagmumula sa ilaw at buwan. Napansin ko rin ang mga halamang namumulaklak. Mas maganda kung sa umaga ito makikita. Hey, you are still standing there. Come in because I have something to tell you about your work. That is why I immediately followed here.
Sumunod ako dito hanggang sa madatnan ko itong prenteng nakaupo sa sofa habang may lalaki din kasama pero nakatalikod sa akin.